Pinabayaan siya dahil sa pagiging pangit niya at naging alipin, ngunit iniligtas siya ng Diyos ng kagubatan. Sa nakalipas na 999 na taon, pinoprotektahan ni Gollum ang kagubatang ito. Ngunit isang araw, nagpapatrolya siya sa kagubatan nang makita niya ang isang sirang kariton. Tumingon siya sa paligid at nakita ang isang pintuang yelo na hindi gawa ng tao sa sahig. Sinuri niya sa loob at nakita niyang walang buhay din ang ilang batang tao sa loob ng ilang kulungan. Biglang lumitaw ang isang pusa at hiniling sa kanya na sumunod sa kanya. Dinala siya ng pusa patungo sa isang maliit na ilog, kung saan napansin niya ang isang maliit na batang babae sa loob ng isang maliit na kuweba. Ito ay isang maliit, mahina, at walang kalaban-labaang batang babae na nakasuot ng kwelyo ng alipin. Nakatitig sa kanya si Gollum, iniisip na bihira ang mga batang tao sa mundong ito, pero iba ang nakikita ng bata. Para sa kanya, ang Gollum ay parang isang uri ng nagniningning na liwanag, at sa sandaling iyon, binigyan niya ito ng pinaka-cute at pinakamalinis na ngiti habang tinatawag itong, Daddy. Sa una ay naguluhan si Gollum at sinabihan siyang umalis sa kagubatang ito, ngunit hindi pa rin pinansin ng batang babae ang kanyang kahilingan at nagpasya siyang sumunod sa kanya. Kaya, umakyat siya sa isang dalasdes na tila imposible para siyang akyatin. Sinubukan niyang sundan siya, pero palagi siyang nabibigo sa pag-akyat. Sinamantala ng Gollum ang pagkakataong ito para umalis at umupo sa tabi ng isang puno, ngunit sa ilang kadahilanan ay naguguluhan siya. Gumugugol siya ng ilang oras sa pag-iisip kung paano niya tungkulin na protektahan ang kagubatan, at hindi siya dapat mag-alala sa dalaga o sa sinumang tagalabas. Alam niya na bilang isang Gollum, mabubuhay lamang siya sa huling taong ito. Pero sa parehong oras, nag-aalala siya na baka mamatay sa gutom ang batang babaeng ito, kainin ng maninila, o muling makuha. Alam ni Gollum na nahuli lang siya dahil napakabihira ng mga tao. Naaalala niya na ilang siglo na ang nakalipas, ang mundo ay nahahati sa dalawang panig, ang tao at ang hindi tao. Lahat sila ay namuhay ng mapayapa hanggang sa nagpasya ang mga tao na ipakita ang kanilang katangahan. Nagpasya silang tanungin kung bakit magkakaiba ang hitsura ng mga hindi tao. Bakit magkakaiba ang kanilang kakayahan? Bakit parang mga halimaw sila? Mula noon, tinawag na silang grotesque ng mga tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalaman ng mga hindi tao kung ano ang pakiramdam ng diskriminasyon. Hindi sila nagkaroon ng problema sa isa't isa o nagpakialam sa mga pagkakaiba, ang alam lang nila ay kaligayahan at kapayapaan. Pero iba ang makilala ang mga tao. Sila ang pinakamahina at pinakakawawa sa lahat ng lahi, ngunit sila rin ang tanging nakakita sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Hindi lang hinusgahan at kinamuhian ng mga tao ang mga kakaiba, naging marahas pa sila, inatake nila ang mga ito, pinatay. Sa huli, kailangang lumaban ang mga hindi tao. Ang dakilang digmaan. Ang digmaang ito ay hindi lang para wakasan ang lahat ng pagkamuhi, ito ay para wakasan ang buong sangkatauhan. Sa huli, napilitang tumakbo at magtago ang mga nakaligtas na tao. Kung hindi, sila ay hahabulin, aalipinin, papatayin, o kakainin pa nga ng buhay ng mga nakakatakot. Bakit ka tumatakbo? Alam niyang isa siya sa iilang natirang tao, ngunit tungkulin niyang protektahan ang kagubatan. Biglang lumitaw siya mula sa mga palumpong at muling ngumiti sa kanya ng dalisay at walang bahid ng kasalanan, sinasabing sa wakas ay natagpuan na niya siya. Akala niya dapat niya siyang burahin, pero napagtanto niyang gutom ito at maaaring umalis kung pakakainin niya. Kaya, nagpasya siyang bigyan siya ng prutas at tubig, at ngumiti lang ang batang babae. Sinubukan niyang hanapin ang mga sagot tungkol sa kanya, kung sino siya, ano ang pangalan niya, nasaan ang mga magulang niya, saan siya patungo. Wala siyang alam sa lahat ng iyon, ang alam lang niya ay siya ang kanyang tatay. Patuloy siyang sumunod sa kanya sa susunod na ilang araw at nagustuhan ni Gollum ang kanyang presensya. Dinala niya siya sa isang lawa at binuksan ang kanyang mata upang makakuha ng kapangyarihang alisin ang kanyang kwelyo at kedena bilang alipin. Pagkatapos ay nagpasya siyang manghuli ng isda para sa kanya, ngunit natanggal ang panlabas na balat sa kanyang kanang braso. Natakot at nag-alala ang batang babae kaya tumalon siya sa tubig para iligtas ang balat nito. Hindi siya marunong lumangoy at nalulunod, pero desperada siya. Nakikita niya ang pagkasira ng kanyang ama. Iniligtas siya ni Gollum pero hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya.
Kulang lang talaga ng emosyon si Gollum, mayroon lang silang pakiramdam ng tungkulin sa kagubatan. Mamaya, napagtanto niya na nalagas ang kanyang balat dahil malapit na siyang mamatay. Alam niyang dapat niyang protektahan ang kagubatan, pero nagbago ang mga bagay. Nasasanay na siya sa dalisay at inosenteng ngiti ng dalaga, pero alam niyang imposibleng mabuhay itong mag-isa sa kagubatan. Kaya, nagpasya siyang hanapin ang mga tao at ibalik siya sa kanila. Pero bago umalis, nagpasya si Gollum na bigyan siya ng pangalan. Napansin ng batang babae ang pusa na nakahanap sa kanya at nagpasya si Gollum na pangalanan siya ayon dito. Ang pangalan niya ngayon ay Somali. Pagkatapos ay umalis ang dalawa sa kagubatan at sinimulan ang kanilang paglalakbay upang hanapin ang natitirang mga tao. Ayaw ni Gollum na malaman ng sino man ang tunay na pagkatao ni Somali bilang tao, kaya ginawa niya itong may suot na may hood na kapa na may ilang sungay. Nasisiyahan si Somali sa paglalakbay, ngunit masyado siyang aktibo para bantayan ni Gollum. Minsan ay nakakaligtas siya sa karit nito, at kailangan pa siyang hanapin ito. Sa kabila ng pagiging bata niya, isa lang siyang idiot sandwich. Malapit sila sa isang lungsod kung saan nakatakas siya kay Gollum para makipaglaro sa iba't ibang hayop at insekto. Pero nakita niya siya, at pumunta sila sa lungsod na puno ng mga kakaibang nilalang. Naghahanap sila ng kainan para makakain ang mga Somali. Ayaw siyang kumain dahil bilang isang Gollum, kailangan niya lang ng tubig na may oxygen at sikat ng araw. Mukhang nakakasukang pagkain doon, pero pinilit ni Gollum si Somali na kumain dahil gusto niyang tiyakin na kumakain ito para mabuhay. Ang mga grotesko doon ay nakikipag-usap kay Gollum at nagtatanong tungkol sa lahi ni Somali. Gollum, sinabi niya sa kanila na siya ay mula sa lahi ng Minotaur. Dahil nakasuot siya ng may hood na kapa na may maliliit na sungay, naniniwala sila sa kanya. Nalaman nila na ang dalawa ay nasa isang paglalakbay upang hanapin ang mga tao. Naaalala nila kung paano nila pinatalsik ang mga tao at kung gaano kasarap ang mga ito, ngunit nakatuon si Somali sa kanyang pagkain at hindi niya sila naririnig. Pagkatapos, tumayo si Gollum para makaalis sila ni Somali at maghandang magpalipas ng gabi sa bukas. Pero isa sa mga kakaibang nilalang ang nagmungkahi na maghanap sila ng bahay panuluyan dahil hindi ligtas ang bukas. Sinusubukan ni Gollum na tumanggi, pero nasa sabik ng husto si Somali sa ideya at nagmamakaawa na maghanap sila ng bahay panuluyan. Nakuha ni Gollum ang isang kwarto at sobrang nag-enjoy si Somali sa paglalaro sa loob. Nagtataka siya kung masaya rin si Gollum, pero simpleng ipinaliwanag nito na hindi siya nakakaramdam ng emosyon. Samantala, napunit ni Somali ang isa sa mga sungay sa kanyang hood. Kailangang ayusin ito ni Gollum at sinusuportahan niya ito sa pamamagitan ng isang kanta. Sige, naririnig ni Gollum ang mga yapak na papalapit at tinakpan ang bibig ni Somali. Makinig siyang mabuti at lalong lumakas ang mga yabag bago ito nagsimulang humina. Ito ay isang nakakasuklam na nilalang na pupunta sa ibang silid. Narinig ni Gollum na nagsara ang pinto ng silid, kaya binitawan niya si Somali at nagpahinga. Nagsimulang asarin siya ni Somali dahil takot siya at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya maaaring matakot dahil wala siyang emosyon, pero hindi maloloko si Somali. Naramdaman niyang nag-igting ito, na kanyang binabalewala. Natutulog si Somali, pero gising si Gollum. Sa nakalipas na ilang araw, napapansin niya ang parami ng paraming pagbabago sa kanyang katawan, at ngayon ay nagsimula ng pumutok ang kanyang kaliwang braso. Alam niyang hindi na siya magtatagal, pero hindi niya maipapakita ang anumang pag-aalala kay Somali. Kinabukasan, umalis siya at si Somali upang mag-refill ng kanilang mga supply. Habang naglalakad sila, hindi mapigil ang mamangha ni Somali sa lahat ng nakikita niya. Nakikita rin niya ang ilang kakaibang mga bata na naglalaro ng magkakasama at tinitingnan niya ang mga ito ng may pagtataka. Nanood din siya ng palabas ng manika at paglalaro ng bola kasama ang mga pamilyang nagtipon-tipon sa paligid. Napansin niya na may ilang bata na hawak kamay ng kanilang mga magulang. Sana kaya rin niyang gawin ang pareho sa kanyang tatay, pero natatakot siyang magtanong. Iniwan nila ang lugar na iyon para magbenta ng ilang hiyas sa isang mangangalakal. Nagsimulang makipagnegosasyon si Gollum pero naiinip si Somali. Nakaupo lang siya at naghihintay ng walang ibang ginagawa. Nakita niya ang isang pusa na dumadaan at nagpasya siyang sundan ito habang hindi nakatingin si Gollum. Sa wakas ay nagawa ni Gollum na makuha ang kanyang kasunduan at nagpasya siyang umalis,
ngunit napagtanto niyang nawawala si Somali. Sinusundan niya ang pusa sa buong bayan at sa wakas ay dumaan sa isang madilim na eskinita. Kailangang umakyat si Gollum sa pinakamataas na gusali at gamitin ang kanyang lihim na mata at ang tulong ng ilang ibon para mahanap ang kinaroroonan niya. Samantala, pumasok siya sa isang nakakatakot at tahimik na lugar at napaligiran ng ilang buwiter na nagsimulang magpakabas sa kanya. Gusto niyang sumigaw para kay Gollum pero biglang nakarinig siya ng tawa na mas nagpakabas sa kanya. Ang tawa ay sa pusa na biglang lumitaw sa likod niya. Lumalabas na isa rin itong nakakakilabot. Ang pasang ito ay parang isang manloloko na gustong magtanong tungkol sa pagsunod niya sa kanya at pagkawala. Pero walang pakialam si Somali at pinapahidan lang siya laban sa kanyang kalooban. Gayunpaman, ang pusa ay nagtatapos na amuyin kung gaano siya kasarap. Nagmukhang nakakatakot ang pusa na parang aatakihin niya ito. Natakot si Somali, pero dumating agad si Gollum at binuhat siya. Binuksan niya ang kanyang mata at tinakot ang pusa kaya tumakbo ito. Sobrang saya ni Somali na makita si Gollum, pero nahihirapan siyang magpakita ng anumang uri ng emosyon. Hindi nagtagal ay umalis na sila sa lungsod at kinausap ni Gollum si Somali tungkol sa insidente sa pusa. Sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanya na kailangan niyang maging mas maingat dahil maaaring malaman ng iba na tao siya. Nagawa niyang mahanap siya sa tamang oras, pero maaaring magkaiba ang susunod na pagkakataon. Gusto niyang malaman kung paano niya siya natagpuan, pero simpleng ipinaliwanag nito na alam niya kung paano siya kikilos. Hindi siya nakakaintindi o nagpapakita ng emosyon, pero kaya niyang suriin at unawain ang mga pattern. Sa kanyang kaso, si Somali ay bata pa lang na basta na lang tatakbo nang hindi nag-iisip kung may bagay na mag-uudyok sa kanilang kuryosidad. Kaya, dumating siya na may solusyon at gusto niyang hawakan niya ang kamay nito. Nakita niya na ginagawa rin ito ng ibang mga kakaibang nilalang sa bayan, kaya sa tingin niya ay maaaring gumana ito. Nagulat si Somali dahil ito ang gusto niyang gawin. Pero sa parehong oras, hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang kaligayahan. Hawak niya ang daliri nito at nakaramdam ng tunay na kahulugan ng pamilya at ginhawa. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang isang paru-paro at sinubukang habulin ito, na nagtulak sa Gollum na hilahin siya pabalik, na nagpatunay sa kanyang punto. Masaya si Somali na nakahawak siya sa kamay ng kanyang tatay at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ilang araw ang lumipas, nag-aalala na si Gollum dahil lalong lumalala ang kanyang mga bitik. Bagaman hindi niya ito nararamdaman, nag-aalala siya na nauubusan na siya ng oras. Sa umaga, nagpasya siyang turuan si Somali kung paano mabuhay at ipinakita niya rito kung paano magsimula ng apoy gamit ang mga bato. Iminumungkahi niya na maghanap sila ng mga damo na ay dadagdag sa pagkain upang mapabuti ang kanyang kakayahang mabuhay at si Somali ang nangunguna. Habang naglalakad sila palayo, may isang nakakatakot na nilalang na nanunood sa kanila mula sa likod ng mga palumpong. Pagbalik nila, umupo sila at nasarapan si Somali sa kanyang pagkain. Sige, dalawang may sungay na kuneho ang lumitaw at nakipaglaro si Somali sa kanila. Isa sa mga kuneho ang kumakain ng pagkain niya at hinahabol niya ito sa paligid. Binalaan siya ni Gollum na huwag tumakbo dahil hindi pantay ang lupa, at agad siyang natamba at nasugatan ang kanyang tuhod. Sinusubukan ni Gollum na gamutin ang kanyang sugat, pero hulaan mo, wala na silang gamot. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Somali at umiiyak siya, na nag-iiwan kay Gollum na hindi alam kung ano ang gagawin. Biglang lumitaw ang nakakatakot mula sa likod ng mga palumpong, nagpapanggap na nagbebenta ng gamot na dumadaan lang sa lugar. Ito ay isang dwarf oni na nagngangalang Shizuno at tinutulungan niya si Somali dahil siya ay isang manggagamot, ngunit gusto pa rin niyang suriin ng maayos ang sugat at inaanyayahan niya sila sa kanyang bahay, lalo na dahil interesado rin siya sa pagsusuri sa katawan ng isang Gollum. Tinanggap ni Gollum ang kasunduan at nagtungo sa bahay ni Shizuno kung saan niya binandahan ang sugat ni Somali. Samantala, gumagawa sila ng cake at cookies ng kanyang katulong na si Yabashiro. Habang kumakain sila, hiniling ni Gollum kay Shizuno na turuan siya kung paano gumawa ng gamot para sa oras na magkaroon siya ng emergency. Sumang-ayon si Shizuno, ngunit humiling siya ng isang piraso ng kanyang balat kapalit. Gusto niyang pag-aralan ito bilang bahagi ng kanyang pananaliksik sa medisina. Nagulat si Somali nang marinig ang kahilingang ito at mabilis na sinabi ni Shizuno na nagbibiro lang siya, ngunit tinanggal ni Gollum ang isang piraso ng kanyang balat at inalok ito sa kanya.
Nag-alala si Somali na baka nasasaktan si Gollum, pero ayaw niyang mag-alala si Gollum, dahil hindi naman nakakaramdam ng sakit ang mga Gollum. Habang tinuturuan ni Shizuno si Gollum kung paano gumawa ng gamot, tinutulungan naman ni Somali si Yab Ashira na maglinis ng bahay at maglaba. Kapag tapos na silang maglagay ng ilang kumot, humihingi pa ng trabaho si Somali. Gusto ni Yab Ashira na magpahinga at maglaro muna siya, pero tumanggi siya dahil gusto rin niyang maging kapaki-pakinabang. Maraming ginagawa si Gollum para sa kanya at sa tingin niya ay nagtitiis ito ng maraming sakit dahil sa kanya, kaya gusto rin niyang magtrabaho ng masipag tulad nito. Binibigyan siya ni Yab Ashira ng mas maraming trabaho at masaya siyang ginagawa ito. Si Gollum sa kabilang panig, natututo sa gamot at tinanong siya ni Shizuno kung bakit pa siya gustong matuto. Sabi niya mas magiging epektibo, pero alam ni Shizuno na may iba pang dahilan doon. Sinabi niya na mas marami ang sapin ng damit ni Gollum kaysa sa karaniwan at nakasuot ito ng bota. Kaya naman, hinuha niya na sinisikap ni Gollum na mapabagal ang pagbitak ng kanyang balat, at dahil dito ay nalungkot siya dahil humingi siya ng kaunting piraso nito kanina. Pero sa sandaling iyon, ipinahayag ni Gollum na parehong ekspresyon ang ginagawa ni Shizuno tulad ng ginawa ni Somali noong nasaktan siya sa tuhod. Ibinunyag niya na hindi niya alam kung ano ito o kung ano ang kahulugan nito, ngunit nakakaramdam siya ng kakaiba dahil dito. Tinuturo niya ang kanyang dibdib at sinasabing nagiging masikip at balisa ang bahaging iyon. Dahil doon, ayaw na niyang makita ulit ang ekspresyong iyon sa mukha ng Somali. Kaya naman gusto niyang gumawa ng gamot para hindi na makaramdam ng sakit ang mga Somali. Tumatawa si Shizuno at sinasabi sa kanya na medyo nasaktan siya sa pag-ibig. Nainis si Gollum dahil alam niyang imposible iyon. Ang kanyang lahi ay walang damdamin o puso. Imposibleng maramdaman ang bagay na tinatawag na sakit ng puso. Sige. Nananatili ang mag-asawa kay Shizuno hanggang gabi na at nakatulog si Somali. Mamaya, nalaman ni Shizuno na hinahanap ni Gollum ang mga magulang ni Somali para maibalik siya sa kanila, pero hindi niya alam kung nasaan sila. Sa palagay ni Yab Ashira, dapat siyang maghintay hanggang medyo mas matanda na si Somali, ngunit ipinakita ni Gollum sa kanila na nasisira na ang kanyang katawan. Mayroon na lang siyang kaunting mahigit 1 taon para mabuhay at kailangang ibalik si Somali sa kanyang mga magulang bago matapos ang kanyang oras. Hindi alam ni Somali ang anuman sa mga ito at gusto ni Gollum na sabihin sa kanya dahil masaya siya na kasama niya ito. Kinabukasan, umalis ang magkasintahan dala ang supply ng gamot at matamis para sa Somali. Pagkatapos maglakbay ng ilang oras, sinubukan ni Gollum at Somali na maghanap ng mga tao sa isang lungsod na tinatawag na Anthole, na mukhang kolonya ng langgam. Hindi niya gustong tumakas si Somali, kaya ipinahayag niya na hindi niya kailanman mahahanap ito kung sakaling umalis ito sa kanyang tabi. Takot na takot si Somali kaya agad siyang kumapit kay Gollum para hindi mawala. Naglalakad-lakad sila ng ilang sandali hanggang sa huminto sila sa isang mangangalakal upang magbenta ng ilang damo. Tumingin-tingin si Somali at nakita niyang malalim ang lungsod sa ilalim ng lupa. Gusto niyang mag-explore pero isang kititakot-takot na nilalang na parang lobo ang lumitaw at pinagalitan siya na lumayo. Natatakot siya at tumatakbo pabalik kay Gollum. Si Gollum, sa kabilang banda, ay hindi kumikita ng sapat mula sa pagbebenta na ito. Sa katunayan, may pera lang siya para sa isang pagkain at hulaan mo. Guta Tolurami M na Guta Tolurami M siya, parang ngayon na. Kaya kailangan nilang maglakad-lakad hanggang sa makahanap sila ng lugar para kumain ang Somali. Nakahanap sila ng isang restaurant kung saan ang may-ari, si Kakalila, at ang kanyang anak na si Kakila ay desperadong nangangailangan ng tulong. Kulangan sila sa tauhan, at ayaw tumulong ni Kakila dahil gusto niyang maging influencer. Napagtanto ni Gollum na ito na ang kanyang pagkakataon at agad niyang ibinaba ang kanyang CV, na hindi naman talaga kailangan dahil kahit sino ay tatanggapin nila. Oo, kahit sino, kahit ang isang walang silbi tulad mo. Habang nagtatrabaho siya, naglalaro at nagpipinta si Somali kasama si Kakila. Pinapanood sila ni Gollum habang naglalaro, nakikita kung paano na sila nagkaroon ng ugnayan. Mamaya, puno na ang lugar. Si Gollum ay naghahatid ng pagkain sa ilang customer at tinatakot sila sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang mata upang basahin ang nutritional content ng pagkain. Si Bro ay naging si Theo Arnold. Malungkot na sumasang-ayon si Somali, ngunit hindi maintindihan ni Kakila kung bakit ganyan si Gollum.
Habang lumilipas ang araw, hindi na masaya si Somali at masama na ang pakiramdam niya. Pero mas masama pa. Sa gabi, nagsisimula siyang makaramdam na parang pabigat siya. Binibilang lang ni Gollum ang kanyang pera, na hindi kailanman sapat at hindi kailanman nagbibigay ng pansin sa kanya. Para bang ang tanging pakay niya lang ay ibalik siya sa mga tao at hindi na muling makita. At kinabukasan, nag-focus na naman siya sa trabaho. Pinakiusapan ni Kakila sina Kakila at Somali na kunin ang isang pakete para sa kanya, ngunit tumanggi si Gollum na paalisin si Somali sa kanyang paningin. Sinasabi ni Kakila na paprotektahan niya siya dahil naiinis siya kay Gollum dahil masyadong mahigpit. Naisip-isip ito ni Gollum ng ilang sandali at sa huli ay pumayag. Pero gusto niyang makabalik si Somali bago magdilim. Bahagyang natuwa si Somali dito, at umalis sila ni Kakila sa kainan. Tinanong ni Kakila kung may nagawa siyang mali sa paghingi kay Somali na lumabas, at sinabi ni Gollum na hindi. Ganoon lang talaga, dahil siya lang at si Somali ang magkasama sa buong paglalakbay nila, gusto niya itong protektahan. Ngayon, gayunpaman, nagkaroon na siya ng kauna-unahang kaibigan, at ayaw niyang alisin iyon sa kanya. Nakuha ni na Somali at Kakila ang pakete at nakakuha rin sila ng ilang merienda. Habang kumakain sila, biglang umiyak si Somali. Nag-aalala siya na gusto siyang iwan ni Gollum, kaya naman tila nagmamadali itong tapusin ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming pera. Ayaw niya naman yan. Gusto niyang manatili sa kanya magpakailanman kahit matapos ang paglalakbay. Naisip ni Kakila na hanapin ang mahiwagang bulaklak ng Yesaim na ayon sa mga alamat, ay makakapagbigay ng kahilingan. Ang bulaklak na iyan ay tumutubo sa ilalim ng lungsod at kung kaya mo itong dalhin ng buhay, maaari nitong ipagkaloob ang iyong hiling. Naging masaya si Somali at niyakap siya ng mahigpit sa sobrang tuwa. Malapit, nakikinig sa kanila ang nakakatakot na lobo mula sa nakaraang araw. Ang pangunahing problema ay hindi dapat bumaba sa ilalim ng lupa ang mga bata nang walang anumang pagbabantay ng matanda. Hindi nila pinapansin ang mga detalyeng iyon at tuloy pa rin. Ang lugar sa ilalim ay iba sa nasa ibabaw at kumikinang ang mga spore ng kabute upang magbigay liwanag sa lugar. Sila ang parehong ilaw na nakita ni Somali noong isang araw. Napakaraming kamanghamanghang nilalang ang naninirahan doon at ang ilan sa kanila ay napakalaki at nakakatakot talaga. Nakarating ang dalawang bata sa isang ilog at tinanong ni Kakila si Somali kung ano ang relasyon nila ni Gollum dahil magkaiba sila ng itsura. Sinasabi ni Somali na si Gollum ang kanyang tatay dahil ganoon siya kumilos sa kanya. Tinutulungan niya itong makatulog sa gabi at hinahawakan ang kamay nito para hindi mawala. Ibig sabihin, siya ang tatay niya, walang ibang mahalaga. Tinanggap ni Kakila ang sagot na ito kahit hindi naman siya mukhang naniniwala. Sige, nakakita sila ng kawan ng mga paru-parong bituin na kumakain ng pollen ng mga bulaklak ng Yasum. Kailangan nilang sundan ang mga ito para mahanap ang mga bulaklak. Agad na tumayo si Somali at hinabol sila, at sinundan siya ni Kakila. Tumakbo sila hanggang sa makita nila ang mga bulaklak at si Somali ay naghanap ng pinakamalaki para kunin. Nahanap niya ito at mabilis na sinubukang bunutin habang hinihiling na payagan siyang manatili kay Gollum magpakailanman. Kapag naalis na niya ito, biglang bumukas ang maraming mata ng isang malaking kabute malapit sa kanya, na nakakatakot sa kanya. Nanginag siya sa takot at pagkalito, ngunit biglang tinamaan ng pana ang mata ng kabute. Mabilis itong nabubunot at tumatakas mula doon. Ito ay kinunan ng lobong grotesque na sumusunod sa mga bata. Natakot sa kanya si Somali at naalala si Gollum na nag-aalala rin dahil hindi pa siya bumabalik kahit palubog na ang araw. Nababawasan pa nga ang galing niya sa trabaho dahil dito. Sinabi ng asawa ni Kakila sa kanya na magtiwala sa mga bata, naniniwalang babalik sila agad. Sa ilalim ng lupa, niyakap ni Kakila ang lobong si Grotesque habang tinatawag itong Master Mothroka. Takot sa kanya si Somali at nagtatago sa likod ng isang bato. Gayunpaman, sinabi ni Kakila sa kanya na cool si Mothroka. Bahagi siya ng isang organisasyon na namamahala sa ilalim ng lupa. Sinusundan nila ang sinumang gustong pumasok at pinapanatiling nasa labas ang mga bata. Ang bulaklak na pinulot ni Somali ay nagsimulang mamatay, at nalungkot siya dahil hindi niya matutupad ang kanyang hiling. Ito ay dahil ang mga bulaklak ay kumukuha ng sustansya mula sa mga puno ng Tsukiyomi na naubos upang mabuhay.
Ang mga kumakain sa mas maliliit na puno ay mas mabilis na namamatay. Iminumungkahi ni Kakila na maghanap sila ng malaking puno ng Tsukiyomi na magkakaroon ng mga bulaklak na mas matagal mamumukadkad, ngunit hindi sila pinayagan ni Mathroka. Masyadong mapanganib ang daan na patungo sa punong iyon. Sinabi niya sa kanila na umakyat na lang sa ibabaw pero tumanggi si Somali. Gusto niyang makahanap ng bulaklak kahit ano pa ang mangyari. Hindi mahalaga kung maiwan siya, susubukan niyang hanapin ang daan pabalik. Napagtanto ni Mathroka ang kanyang desperasyon at nagpasya siyang ipakita sa kanya ang daan kahit na masyadong mapanganib ito. Nagsimula silang maglakad, at napakahaba ng daan. Pataas at pababa ito na may makikitid na tulay, matarik na burol, at mga espasyong kailangang akyatin. Dumaan sila sa isang ilog na kinatakutan ni Kakila na tumalon, at sa huli ay nakarating sila sa kanilang patutunguhan na matatagpuan ilang metro sa ilalim ng lupa. Unang tumalon sina Somali at Kakila at nakita nila ang puno ng Tsukiyomi. Mas maliwanag at mas maganda ang mga bulaklak doon kaysa sa mga nasa itaas. Kinuha ni Somali ang isa at sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang malaking nilalang na parang butiki. Lumalapag ito sa pagitan ng Somali, Kakila at Mathroka na tumalon din pababa. Gusto ni Mathroka na barilin ito, pero natatakot siya na mapapahamak ang mga bata. Kakila ay handang takutin ito at tumayo si Somali para ipaliwanag ang sitwasyon. Lumilitaw ang mga anak ng butiki sa kawon nito at nakikipag-usap sa kanilang mga magulang. Ito ang nagiging dahilan upang umalis ang butiki ng walang ginagawa, tila nauunawaan ang problema. Tumakbo si Mathroka para tingnan ang mga bata at tinanong ni Somali kung bakit lumabas ang butiki. Ipinaliwanag niya na ang mga butiki ang tagapagbantay ng mga bulaklak at dahil pinayagan siyang umalis, baka matupad ang kanyang hiling, na magpapasaya sa kanya. Mamaya, ibinalik niya sila sa kainan at agad ipinakita ni Somali ang bulaklak kay Gollum. Gayunpaman, hindi humanga si Gollum dahil sinuwi niya ang patakaran na bumalik bago dumilim. Gusto niyang malaman kung bakit at nagiging balisa siya, sinusubukang magpaliwanag. Pero bago pa man niya magawa iyon, sinabi ni Gollum sa kanya na kung patuloy siyang gagawa nito, hindi na siya makakasama sa paglalakbay. Nagagalit si Somali at tumatakbo paakyat ng hagdan pagkatapos mahulog ang bulaklak sa sahig. Sinusubukang kamustahin siya ni Kakila, pero ayaw niyang makipag-usap kanino man. Sinusubukan ni Kakila na sabihin kay Gollum na pakinggan si Somali dahil baka may magandang dahilan siya. Pero tumanggi si Gollum dahil hindi niya nasunod ang mga utos nito. Sinabi ni Mathroka sa kanya na sinubukan ni Somali na magkaroon ng kahilingan sa pamamagitan ng paghahanap sa bulaklak dahil gusto niyang manatili kay Gollum magpakailanman. Ito ay isang pamahiin, kaya hindi naniniwala si Gollum dito. Gayunpaman, sinabi ni Mathroka sa kanya na ginawa ito ni Somali, kaya naman desperada siyang makamit ito. Si Gollum bilang kanyang magulang ay hindi dapat magtanim ng takot sa kanya dahil doon. Inilagay niya ang bulaklak sa tabi ni Gollum at umalis. Tinitingnan ni Gollum ang bulaklak na dahan-daang namamatay. Samantala, nasa labas pa rin ang pinto ng kwarto ni Somali si Kakila. Nagpasya siyang pumasok sa bahay at nakita niya itong nakahandusay sa sahig dahil sa mataas na lagnat. Tinawag niya ang mga matatanda at mabilis nilang sinuri siya. Sa kasamaang palad, walang gamot si Kakila para sa ibang lahi maliban sa kanyang sarili, kaya pagkain lang ang kanyang inaalok para makatulong na maibsan ang lagnat. Bumangon si Somali para kumain pero hindi siya nagugutom. Pinilit siyang kumain ni Gollum at niluwa niya ang pagkain dahil sobrang sama ng pakiramdam niya. Umiiyak siya na nagiging dahilan para bumangon si Gollum at tumakbo para maghanap ng gamot. Gabi na pero wala siyang pakialam, gusto lang niyang makahanap ng isang bagay. Habang tumatakbo siya, iniisip niya ang lahat ng mga bagay na maaaring nag-ambag sa mahinang kalusugan ni Somali. Hindi niya kailanman inisip na baka magkasakit siya dahil sa lahat ng ito. Nakakita siya ng botika kung saan bumili siya ng mamahaling gamot para sa iba't ibang lahi upang hindi malaman na kasama niya ang isang tao. Bumabalik siya at pinapakain ng gamot si Somali. Nakakatulog siya at mamaya ay dumating si Kakila para tingnan siya. Sinabi ni Gollum sa kanya na mas maayos na siya at sinisi ang sarili dahil masyado siyang nakatuon sa bilis ng kanilang paglalakbay kaya hindi niya napansin ang mga pagbabago kay Somali. Humihingi siya ng paumanhin sa pagbibigay ng abala kay Kakila, pero hindi siya sinisisi ni Kakila dahil walang perpektong magulang.
Nagkakamali rin si Kakila at hinahayaan niyang manig ang kanyang galit. Gayunpaman, palagi niyang kinukarga si Kakila sa kanyang mga bisig at humihingi ng paumanhin upang pareho silang lumago. Ganyan gumagana ang relasyon ng magulang at anak. Nagising si Somali at hinawakan ang kamay ni Gollum. Sinabi ni Gollum sa kanya na kung may nararamdaman siyang may bumabagabag sa kanya o kung pagod siya, kailangan niyang sabihin ito sa kanya. Sumasang-ayon ang Somali. Kinabukasan, nagising siya na wala na ang lagnat niya. Sinabi ni Gollum sa kanya na nagpasya siyang magtrabaho sa diner ng kaunti pang oras. Kailangan nila ng mas maraming pera dahil nagastos nila ang kanilang pera sa gamot. Masama ang pakiramdam ni Somali at sinisisi niya ang sarili. Pero sinabi ni Gollum sa kanya na palaging mapapalitan ang pera. Siya naman, hindi mapapalitan. Wala siyang pakialam na gumamit ng pera para bumili ng gamot dahil siya ang pinakamahalaga sa kanya. Naging emosyonal si Somali at niyakap si Gollum. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakabalik sa oras noong nakaraang gabi at dahil sa pag-aalala niya sa kanya minsan. Humihingi rin ng paumanhin si Gollum na nakakatakot sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung mananatili siya sa kanya magpakailanman kahit matapos ang kanilang paglalakbay. Nangako si Gollum sa kanya na gagawin niya. Tila gumana naman ang bulaklak kahit papaano. Mamaya, bago buksan ni Gollum ang kainan, pumunta siya para makipagkita kay Mafrika malapit sa isang madilim na eskinita. Ibinunyag ni Mafrika na alam niya na malapit nang mamatay si Gollum dahil nakakita na siya ng Gollum na katulad nito noon. Hindi itinanggi ni Gollum ito at sinabi ni Mafrika sa kanya na sana ay hindi niya traidorin si Somali, na naghangad na makasama siya magpakailanman. Pero wala namang magagawa si Gollum tungkol dyan. Kailangan niyang traidorin ang Somalia sa pagtatapos ng kanyang buhay. Dumating ang oras para umalis sina Somali at Gollum, at nagpaalam sila sa kanilang mga tagapag-host. Nalulungkot si Kekila na makita silang umalis, ngunit nangako si Somali na bibisitahin siya balang araw dahil palagi siyang kasama ni Gollum. Nakatayo lang si Mafrika sa malapit na nagpapaalala kay Gollum sa kanilang nakaraang pag-uusap. Pagkatapos, umalis sina Somali at Gollum sakay ng karwahe. Nakarating sila sa disyerto ng Asuna at huminto sa isang nayon na nasa loob ng isang patay na bulkan, kung saan pinawi ni Somali ang kanyang uhaw. Pumunta sila sa isang restaurant kung saan basta na lang binigyan ng isang lalaki si Gollum ng isang shot ng alak at umalis. Ipinaliwanag ng isang manggagawa doon na ito ay isang tradisyon na nagsimula bago pa man itatag ang nayon. Ito ay sinimula ng isang grupo ng mga manlalakbay na nagbahagi ng alak noong nagpahinga sila doon. Pagkatapos ay nakalabas sila ng ligtas mula sa disyerto, na nagbigay lakas sa mas maraming manlalakbay na magbahagi ng inumin sa panalangin upang ligtas na makatawid sa disyerto. Iyon ay dahil napakalaki ng disyerto at maraming sandstorm na ang ilan ay buhawi. Bawat manlalakbay ay nagnanais na makaligtas, na maaaring hindi mangyari. Ang kuha ay ng alak na gawa sa mais at gumagawa rin sila ng sorbetes mula sa mais. Si Gollum na ang bahala sa shot habang si Somali naman ang bahala sa ice cream. May isa pang customer na umorder din ng ice cream pero nauubos na pala ang natitirang isang serving. Gusto ni Somali na magkaroon nito dahil sa tingin niya, ang customer, isang grotesque na babaeng ibon na nagngangalang Yuzoy, ay ginagaya siya. Naiinis si Yuzoy dahil gusto rin niya ito at nag-away sila ni Somali dahil dito. Lumapit si Yuzoy kay Somali para kurutin ang pisngi nito at napagtanto na amoy tao si Somali. Pero bago pa man siya makapagsalita, dumating ang kasama niya, si Hetero, para humingi ng paumanhin sa ngalan niya para sa kanyang pag-uugali. Lahat sila ay nagtatapos na magkasamang nakaupo at naririnig ni Hetero mula kay Gollum ang tungkol sa kanilang paglalakbay. Pinaghahatian ni Somali ang ice cream kay Yuzoy pero nawala ng gana si Yuzoy dahil sa natuklasan niya. Binibigyan niya ng ice cream si Somali at masayang tinatanggap ito ni Somali. Pagkatapos ay mas pinag-usapan nila ang kalusugan ni Hetero. Nasa isang paglalakbay siya upang makahanap ng lunas sa kanyang sakit at sinusuportahan siya ni Yuzoy dahil hindi ligtas para sa kanya ang maglakbay ng mag-isa. Sinabi ni Gollum sa kanila na siya at si Somali ay naghahanap ng mga tao dahil pinag-aaralan niya ang mga ito para sa layuning pananaliksik. Inaalok ni Yuzoy sina Somali at Gollum na magkasamang tumawid sa disyerto dahil may karwahe sila at maraming kalakal na kailangan nila ng tulong.
Nag-aatubili muna si Hetero, pero sa huli ay pumayag din sa ideya ni Yusoy. Mamaya, maghihiwalay sila ng landas para sa gabi. Pagkatapos ay ipinahayag ni Yusoy kay Hetero na amoy niya si Somali, na nagpapakita pa na si Hetero ay tao rin, na nagkukunwari bilang isang nakakatakot. Inalis niya ang maskara nito para ipakita ang mukha nito na may isang mata at isang taingang puno ng balahibo na tumutubo mula sa loob. Gusto niyang gumawa ng isang bagay sa Somali, kaya naman inalok niya silang dalawa ni Gollum ng sakay. Plano niyang tambangan sila kapag nasa disyerto na sila. Sinusubukang magprotesta ni Hetero, pero nagsimula siyang umubo ng dugo. Pinapaalalahanan siya ni Yusoy na nauubusan na sila ng oras at kailangan nilang gawin ito para iligtas siya. Kinabukasan, umalis silang lahat pagkatapos tumulong si Gollum sa pagkakarga ng kanilang mga supply sa karwahe. Masaya si Somali na malamig ang kariton dahil sa hangin, hindi tulad noong nakaraan na sobrang init. Nasisiyahan siya ng husto at nagtatanong kay Yusoy ng maraming bagay tungkol sa lahat ng nakikita niya. Pero si Yusoy ay naiinis sa kanya. Biglang nakita nila ang paparating na mga buhawi habang nagsisimula ang bagyo. Agad silang tinamaan ng buhawi, pero nanatili pa rin sa gulong ang karwahe kahit malakas itong niyanig. Halos mahulog si Somali, pero hinawakan siya ni Yusoy sa kamay, sinasabing kailangan nila siyang buhay. Nakangiti si Somali, iniisip na gusto siya ni Yusoy. Sige, nakaharap sila ng sand shark at binigyan ni Yusoy si Hetero ng sandata at binaril niya ito. Nahulog ito sa buhangin at nakatakas sila bago pa man makabawi at bumalik ito. Sa kabutihang palad, lumipas ang buhag-hangin, ngunit naipit sila sa buhangin at kailangan nilang itulak ang karwahe para mailabas ito. Pagkatapos ay nagpahinga muna sila sandali at gumawa ng pagkain mula sa cactus. Nang maglaon ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakahanap ng kuwebo na paggugugulan ng gabi. Habang inaayos ni Gollum at Hetero ang tolda, sumama si Somali kay Yusoy para kunin ang kanilang mga ilaw. May maliliit na kulungan na ginagamit nila para bitagin ang mga alitaptap at gamitin ang mga ito bilang ilaw. Tinanong ni Yusoy si Somali kung ano siya kay Gollum dahil hindi siya maaaring maging tunay na ama nito. Hindi naiintindihan ni Somali, ang alam lang niya ay si Gollum ang kanyang tatay, yun lang. Tinanong niya si Yusoy kung nasaan ang kanyang ama at ipinaliwanag ni Yusoy kung paanong walang ama ang kanilang lahi. May mga ina lang sila, kahit na ang sarili niyang ina ay Italyano at namatay noong bata pa siya kaya hindi niya ito naaalala. Si Hetero lang ang kilala niya, nakasama niya sa buong buhay niya. Para siyang tatay niya at mahal na mahal siya nito. Sa tingin ni Somali ay magkatulad sila dahil pareho silang mahal ang kanilang mga ama. Naramdaman ni Yusoy na kakaiba ito at hiniling niya sa kanya na mag-focus sa paghuli ng mga alitaptap. Masama ang pakiramdam niya sa plano niyang gawin kay Somali, pero kailangan niyang gawin ito para mailigtas si Hetero. Si Gollum, samantala, ay nagtanong kay Hetero kung narinig nito ang tungkol sa mga taong nakita sa disyerto. Sabi niya hindi at tinanong kung bakit hinahanap sila ni Gollum at kung may kinalaman ba ito sa Somali. Sumagot si Gollum na mahirap ipaliwanag. Bumalik sina Somali at Yusoy, at sinubukan ni Hetero na lihim na sabihin kay Yusoy ang pagbabago ng isip niya tungkol sa plano nito, pero ayaw niyang mag-alala ito tungkol dito. Inaanyayahan niya si Somali na kumuha ng tubig mula sa sapa at sinenyasan si Hetero na sisimulan na niya ang plano. Habang pabalik, sinugod ni Yusoy si Somali at inamin ni Hetero kay Gollum na alam niyang tao si Somali. Ibinubunyag din niya na tao rin siya at gusto niyang tulungan siya ni Gollum na pigilan si Yusoy sa pagpapahamak kay Somali upang iligtas siya. Nagsimulang matakot si Somali kay Yusoy at sa wakas ay sinabi ni Yusoy sa kanya na papalakpakan niya ito at gagamitin ang dugo nito upang iligtas si Hetero. Si Gollum at si Hetero ay nagtungo sa direksyon ng bukal habang ipinapaliwanag ni Hetero kung ano ang nangyari. Habang naghahanap ng lunas, nakasalubong niya at ni Yusoy ang isang manghuhula na nagsabi sa kanya na kailangan niya ng bagong dugo upang linisin ang kanyang maruming dugo. Naniniwala si Yusoy na ang dugo ng Somali ang gagawa ng himala. Samantala, sumigaw si Somali nang marinig niya ang plano ni Yusoy, na nakasakit sa tainga ni Yusoy dahil napakatalas ng pandinig niya. Tumakas siya, pero naabutan siya ni Yusoy dahil kaya siyang lumipad. Hinawakan siya nito at nagpupumilit makawala si Somali. Sa pagkakataong ito, aksidente siyang nahulog sa tubig sa ibaba at nahirapang lumangoy.
Nalungkot si Yuzoy at mabilis na tumalon sa tubig para iligtas siya. Pagkatapos, umupo sila at nagpahinga habang nanginginig sa lamig si Somali. Tinatakpan siya ni Yuzoy ng kanyang pakpak at pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin kay Somali at ipinaliwanag kung bakit niya gustong palakpakan ito. Desperada siyang iligtas si Hetero, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil wala siyang kakilala na gumagawa ng gamot para sa mga tao. Dumating sina Gollum at Hetero at dali-daling lumapit si Somali sa una. Nakatitig si Gollum kay Yuzoy na mukhang nagsisisi. Nang mapagtanto ni Somali na baka nahulaan ni Gollum ang mga intensyon ni Yuzoy, pumagitna siya sa kanila. Ipinaliwanag niya kung paano siya niligtas ni Yuzoy, sinusubukang kumbansihin si Gollum na kalimutan na ito. Naiintindihan ni Gollum at sinabi niya sa kanya na patuyuan ang buhok niya bago siya sipunin. Dumating si Hetero kay Yuzoy na umiiyak dahil hindi niya natupad ang kanyang plano, kahit na desperado siyang tulungan ito at makasama ito magpakailanman. Mamaya, natulog sina Somali at Yuzoy habang nakaupo naman sina Gollum at Hetero sa paligid ng apoy. Humihingi muli ng paumanhin si Yuzoy kay Somali at pinatawad siya nito dahil magkaibigan na sila ngayon. Sinabi ni Gollum kay Hetero na hindi niya haharapin si Yuzoy tungkol sa ginawa nito dahil naiintindihan niya na kahit sino ay gagawin din ang pareho para sa kanilang pamilya. Hindi naniniwala si Hetero na karapat-dapat siyang tawaging pamilya ni Yuzoy dahil matagal na niyang kinain ang ina nito. Nangyari ito noong naninirahan pa si Hetero sa isang nayon ng mga tao kung saan natagpuan at inatake sila ng mga grotesque. Siya, ang kanyang asawa, at anak na babae ay nakapagtago sa isang kuwebo ng ilang araw habang pinapatay ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya sa kuwebo upang maghanap ng pagkain at nakita niya ang ina ni Yuzoy. Dahil sa takot at galit, inatake niya at sinampal siya bago dinala sa kanyang pamilya para kumain at itakwil ang sangkatauhan. Naniniwala siya na ito ang magiging sanhi upang sila rin ay maging kakaiba, na sa wakas ay magliligtas sa kanila mula sa paghihirap. Sa kasamaang palad, lalo lang silang nagkasakit dahil nagsimulang tumubo ang balahibo mula sa kanilang balat, mata, tainga, at bibig. Namatay ang asawa at anak na babae at siya ang nakaligtas. Pagkatapos, pagkalipas ng ilang oras, hinanap ni Yuzoy ang kanyang ina at nakilala siya. Habang sinasabi ito ni Hetero kay Gollum, nakaupo si Yuzoy sa may pasukan ng tolda at nakikinig sa lahat. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinakamamahal niya ay nagsisinungaling sa kanya sa buong buhay niya. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Tinamaan sila ng isa pang sandstorm na napakalakas kaya natambo sina Yuzoy at Somali mula sa karwahe. Sinusubukan ni Hetero na habulin sila pero pinigilan siya ni Gollum. Nasuri na niya ang direksyon kung saan dinala ng hangin ang mga bata at alam niyang ligtas silang babagsak. Pagkatapos, lumipas ang bagyo at ligtas na nakarating sa lupa ang mga batang babae. Dumating sina Gollum at Hetero sa lugar at inihayag ni Hetero na naniniwala siyang baka narinig ni Yuzoy ang kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi. Alam niya na hindi na magiging pareho ang kanilang relasyon. Hinihikayat siya ni Gollum na panagutan ang kanyang mga kasalanan at harapin si Yuzoy kahit masakit ito. Sige, may nakita siya at sinuri ang lugar para makita sina Somali at Yuzoy na hinahabol ng isang higanteng insekto. Mas nagiging malapit sila ni Hetero para magplano. Lilibangin ni Gollum ang insekto habang ililigtas ni Hetero ang mga babae. Ngunit nagpasya si Hetero na baguhin ang plano at siya na lang ang maging panlinlang. Hinawakan niya ang atensyon ng insekto, na naglalayo rito sa mga babae. Sa tingin niya, mas mabuti nang siya ang habulin ng insekto dahil wala na siyang gaanong oras para mabuhay. Pagkatapos ay bumagsak siya dahil sa pagod at lalong lumapit ang insekto, handang tapusin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Yuzoy at ipinagtanggol siya. Pinaputukan ni Gollum ang insekto, sa wakas ay napalipad ito. Pagkatapos, nagalit si Yuzoy kay Hetero dahil sinubukan itong takasan ang responsibilidad sa pamamagitan ng pagpapahuli. Hinihiling niyang malaman kung bakit siya nanatili sa kanya kahit na isinapanganib niya ang pagtuklas nito sa katotohanan at paghihiganti. Sinabi ni Hetero sa kanya na wala siyang pakialam doon. Ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanya dahil siya lang ang tanging layunin niya sa buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Yuzoy sa kanya na huwag magpakulong kung mahal niya ito ng labis. Gusto niyang manatiling buhay siya at manirahan kasama niya bilang parusa.
Pumayag si Hetera at nagkaayos sila. Lahat sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nagsimulang mag-alala si Gollum dahil matagal na silang umalis sa huling bayan nang walang nakikitang tao maliban kay Hetera. Dumaan nga siya rito dahil sa isang tsismis, pero mukhang hindi naman totoo yon. Sa gabi, tinanong ni Sumali si Yuzoy kung bakit biglang nawala ang mga tao. Gusto ni Yuzoy na sabihin sa kanya ang totoo, kaya iminungkahi niya na matulog na lang sila sa halip. Si Gollum ay nakaupo sa labas at naaalala ang pangakong binitawan niya kay Sumali na mananatili sa kanya magpakailanman. Pero hindi ito mangyayari dahil lalong lumalaki ang mga bitek sa kanyang balat. 301 araw na lang ang natitira sa kanya. Nang maglaon ay nalaman niya mula kay Hetera na may isang nayon sa kanlurang dulo ng disyerto, kung saan niya maaaring makahanap ng impormasyon tungkol sa mga tao. Pagkatapos ay nagpasya siya na pupunta sila ni Sumali doon. Pagkatapos ay ikinwento niya ang natutunan niya tungkol sa mga tao mula sa paglalakbay kasama si Sumali. Tinawag ni Hetera na maswerte si Sumali dahil nakukuha niya ang proteksyon ng isang Gollum, kahit tao siya. Bagaman hindi sigurado si Gollum kung lubos niyang mapoprotektahan si Hetera, nagbigay ng gun sa kanyang puso at kaunting kapayapaan sa isip ang mga salita ni Hetera. Kinabukasan, nagawa nilang lahat na makalabas sa disyerto at makarating malapit sa isang kagubatan. May ilog doon na magdadala kay Sumali at kay Gollum sa nayong kailangan nilang puntahan. Naghiwalay ang magkasintahan, nangakong magkikita muli sa hinaharap. Nakarating sina Gollum at Sumali sa nayon matapos maglakad ng ilang oras at huminto para kumain sa isang punto. Ang nayon ay isang nayon ng mga mangkukulam kung saan ang mga mangkukulam ang naghahari at tumatanggap ng mga manlalakbay mula sa iba't ibang dako upang magpalitan ng impormasyon. Sila rin ang may-ari ng pinakamalaking aklatan sa buong mundo na puno ng mga libro sa iba't ibang paksa tulad ng pagkain at gamot. Dito kailangang pumunta sina Gollum at Sumali para mahanap ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga tao. Kaagad pagdating nila, inudyukan at binentahan ng ilang mangkukulam doon si Sumali ng maraming pagkain at binili niya ang lahat. Pagkatapos niyang mabusog, tinulungan siya ng isang mangkukulam at ni Gollum na pumunta sa silid aklatan para magsaliksik. Pinakilala sila sa isang librarian, si Hazel, na tutulong sa kanila. Sinabi ni Gollum sa kanya ang layunin ng kanilang paglalakbay at tinulungan niya silang hanapin ang isang talambuhay tungkol sa mga tao sa kanilang mga talaan. Naging puno ng pag-asa at sabik si Sumali na basahin ang libro, kaya hinanap nila ito. Sa kasamaang palad, wala ito sa library, nasa kapatid ni Hazel na si Praline, na hindi na maalala kung saan niya ito nilagay. Tumutulong si Sumali sa paghahanap nito at, sa kabutihang palad, ay natagpuan ito sa stand ng libro. Gayunpaman, may ilang isdang kumakain ng libro na nakakabit dito nang hilahin niya ito. Mabilis dumami ang mga isda at hinaharap sila ni Hazel gamit ang kanyang mahika, na humahanga kay Sumali. Pero hindi pa tapos ang problema. Ang mga natirang bahagi ng isda ay nagtipon-tipon at isang malaking isda ang nagpakita sa harap nila. Sinimulan nitong atakehin sila at tinambo si Gollum sa lupa. Pagkatapos ng talambuhay pero ayaw pa rin bitawan ni Sumali dahil mahalaga ito sa kanya. Sinusubukan niyang tumakbo kasama ito pero natisod siya at natamba. Nahulog sa kanyang kamay ang libro at kinain ito ng isda. Sinubukan din itong atakehin siya, ngunit hinarang ito ni Gollum gamit ang kanyang braso, na nagdulot ng ganap na pagkasira ng balat. Binubuksan niya ang kanyang lihim na mata, na nagbabago ang kulay mula berde hanggang kahel. Ito ang nagpapagana sa attack mode, na naglalabas ng kanyang mga parang pakpak na sanga na may matutulis na dulo at sinasabayan ang pagbagsak ng isda. Sumabog ang isda at nawala. Nangganga ang mga mangkukulam at nalungkot si Sumali dahil nasaktan ang kanyang ama. Umiiyak siya at sinisisi ang sarili niya dahil dito. Nasira ang libro na lalo pang nagpaiyak sa kanya at sinubukan siyang aliwin ni Gollum. Iminumungkahi ni Praline na tingnan nila ang mga talaan ng mga nangungutang para mahanap ang huling taong maaaring nagbasa ng libro. Sinuri ni Hazel at nalaman niyang huling hiniram ito 304 na taon na ang nakalipas ni Isol, ang kanilang punong librarian. Buhay pa siya pero mahina ang kalusugan. Na-disappoint si Sumali na nagiging dahilan para maging mausisa si Praline kung bakit napakahalaga sa kanila ng impormasyon. Hindi nila sinasabi, nagmamakaawa lang ang Sumali na tulungan sila hanggang sa ibigay niya sa kanila ang espesyal niyang aklat na sinulat niya.
Ito ay isang mapa ng aklatan na naglalaman pa nga ng mga detalye ng mga lihim na paraan upang makapasok sa mga lugar sa ilalim ng lupa kung saan nakahimlay si Isol. Ginamit ito ni Gollum at Somali para makapasok ng palihim sa silid-aklatan, ngunit mabilis silang nahuli ng isang sistema ng pagsubaybay sa mga insekto. Ito ang nagpapagana sa mga alarma upang bigyan ng babala ang mga mangkukulam sa kanilang pagpasok. Agad na naghanap ang mga tagapangalaga ng aklatan habang sinusubukan ng dalawa na tumakas mula sa mga insekto. Dumating sila sa lugar kung saan walang iba kundi tubig sa ilalim at tumalon sila para iligtas ang kanilang sarili. Sa ilalim doon, nakakita sila ng liwanag sa isa sa mga butas sa dingding. Narinig nila ang isang boses na tumatawag sa kanila at lumangoy sila patungo rito. Lumalangoy sila hanggang sa makarating sa lugar na may mas kaunting tubig kaya lumabas sila. Ito ay nasa harap ng kwarto ni Isol, ang lugar na kanilang hinahanap. Kinadlangan sila ng mga tagapagbantay, ngunit bago pa man nila maparusahan ang mag-amang magkasintahan, muling nagsalita ang tinig. Sinasabi nito sa mga tagapagbantay na papasukin sila sa silid. Pumasok sila doon para makilala si Isol at magtanong tungkol sa kanyang talambuhay. Ibinunyag ni Isol na siya pala talaga ang sumulat ng aklat na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao. Ang libro ay tungkol sa kwento ng isa sa kanyang mga ninuno, si Fedora. Siya ang unang mangkukulam na nakipag-ugnayan sa mga tao. Pabalik siya sa kanyang nayon nang mahuli siya ng bagyo na nagdala sa kanya sa isang nayon ng mga tao. Ang mga tao doon ay sumasamba sa isang golem na nagngangalang Hariso na nagbigay sa kanila ng lupang taytirhan. Hindi alam ni Fedora kung anong uri ng lahi ang mga tao at nang tanungin niya, naguluhan ang mga tao. Hindi nila alam na marami pang ibang lahi bukod sa kanila at nagsimulang magduda kay Fedora. Pinakalma sila ni Hariso at sinabihan na tao rin si Fedora. Doon natutunan ni Fedora na ang mga tao ay may takot sa hindi alam dahil sila ay mahina at duwag. Palalakpakan nila ang anumang bagay o sinumang hindi nila naiintindihan para lang magkaroon ng kapayapaan ng isip. Natakot si Fedora pero nangako si Hariso na paprotektahan siya hanggang sa makabalik siya sa kanilang tahanan. Nagtagal siya doon ng ilang panahon at nakasundo niya ang lahat. Nang dumating ang oras niya para umalis, masaya si Fedora, pero nalungkot din dahil nakakasundo niya ang lahat. Nagkaroon pa nga siya ng bagong kaibigan, si Mia na nagmamahal sa kanya na parang kapatid. Bago siya umalis, nasaksihan niya ang galit at takot ng mga tao. Nahuli nila ang isang kakaibang nilalang at pinahirapan ito dahil takot sila rito. Binugbog nila ito at binato habang tinatawag-tawag ang masama. Ginawa rin ni Mia ang parehong bagay na ikinatakot ni Fedora. Kaya, nagpa siya siyang tumakas, takot na kung matuklasan siya, siya rin ay aatakihin. Naghintay siya sa ilalim ng puno malapit sa dagat para dumating ang buhawi at iuwi siya. Nag-alala ang mga taga-nayon sa pagkawala niya at nagsimulang hanapin siya. Nahanap ni Mia ang kanyang una at tinanong ni Fedora kung ano ang gagawin niya kung malaman niyang siya ay isang kakilakilabot. Hindi naniniwala si Mia na makipagkaibigan sa mga halimaw, na nagbigay ng pagkadismaya kay Fedora. Malakas na hangin ang tumama sa kanila at aksidenteng nahulog si Mia mula sa bangin, napadpad sa ilang ugat sa gilid nito. Umiyak si Fedora para sa kanya na nagbigay babala sa mga taga-nayon at nagtakbuhan sila patungo sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin at gustong tumulong ni Fedora, pero natatakot siya na lumabas ang katotohanan. Gayunpaman, nang masira ang mga ugat at bumagsak si Mia, nagpa siya siyang tumulong, gamit ang kanyang walis upang lumipad at iligtas siya. Pagkatapos noon, nagsimulang tawagin ng mga tao sa kanya ang mga pangalan at nagbanta silang palakpakan siya kung hindi siya aalis. Dumating si Hariso at nagkunwaring pinatawad siya dahil nailigtas niya si Mia para ligtas siyang makaalis. Umiyak si Mia para sa kanya at sumigaw na si Fedora ay kaibigan niya anuman ang mangyari. Ito ang nagpasaya kay Fedora at nagbigay pag-asa na baka balang araw ay tanggapin din ng mga tao ang ibang lahi. Bumalik siya sa kanyang nayon at naging punong librarian. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang kanyang kwento sa kanyang kahalili ngunit ipinagbawal niya ang sinuman na isulat ito sa loob ng 1,000 taon. Naniniwala pa rin siya na magkakasundo rin sa huli ang mga tao at ang mga grotesque. Gayunpaman, dumating si Isolde at nagpasya siyang isulat ang kwento na humantong sa digmaan na halos lumipol sa sangkatauhan. Hindi alam ni Somali kung ano ang gagawin dito.
Natatakot siya at nagtatanong kung ang mga tao sa kwento ay mga tao rin katulad niya. Kinumpirma ni Isolde na nagpalungkot sa kanya dahil katulad lang siya ng mga ito. Tinawag siya ni Isolde palapit at tinanong kung natatakot siya sa kanya at sa iba pang mga grotesko. Hindi sinabi ni Somali dahil marami siyang kaibigan na mukhang kakaiba rin. Sinabi naman ni Isolde sa kanya na walang dapat ipag-alala, may pag-asa lang na magkaunawaan. Kung may mabubuong ugnayan sa pagitan ng dalawang nagmamahalang puso, magkakaroon ng kapayapaan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na pumunta sa dulo ng mundo upang hanapin ang huling natitirang mga tao na doon nakatira. Sa wakas, nagiging kawon siya ng mga paru-paro habang hinihiling niya sa kanila ang proteksyon ng mundo. Muli, ipinagpatuloy ni na Somali at Gollum ang kanilang paglalakbay. Nagsimulang umulan at nakahanap sila ng bahay sa puno para magsilong. Ang bahay sa puno ay pagmamay-ari ng mga tagakuha ng katas na kumukuha ng isang uri ng matamis na katas mula sa mga puno sa lugar. Sa ngayon, walang laman ang bahay sa puno, kaya nagtutulungan sina Somali at Gollum. Gumagawa sila ng cake mula sa mga sangkap at recipe na nakita nila doon at nag-iwan si Gollum ng pera sa isang tindahan upang ipambayad sa kanilang karanasan. Sobrang saya ni Somali sa lahat ng bagay kaya sinabi niya kay Gollum na natutuwa siyang ama niya ito. Hindi niya gugustuhing maging iba pa. Pagkatapos, kinain niya ang cake at umiyak sa tuwa, na sa tingin ni Gollum ay labis na reaksyon sa pagkain. Hindi niya naiintindihan ang luha ng kagalakan. Habang kumakain si Somali, napagtanto niya na may isang ngipin siyang maluwag. Pero bago pa niya maipakita ito kay Gollum, dumating sina Yabashir at Shizuno para humingi ng silungan mula sa ulan. Naghahabol silang lahat dahil matagal na silang hindi nagkita. Inalok ni Somali na ibahagi sa kanila ang kanyang cake, pero naalala niya na maluwag ang kanyang ngipin kaya tumakbo siya sa kama, na nag-iwan sa kanyang mga bisita na naguguluhan. Talagang nag-aalala siya sa ngipin niya kaya ayaw na siyang kumain ng candy kinabukasan. Ang grupo ng apat ay sabay-sabay na nagtungo sa isang lungsod na tinatawag na Baygon. Mukhang sira-sira ang lungsod, puno ng mga kriminal at kriminal na gawain. Gusto ni Shizuno pumunta doon para makahanap ng sikat na dentista na pag-aaralan. Nang malaman ni Somali na ang dentista ay doktor ng ngipin at kailangang bunutin ang mga nasirang ngipin, natakot siya ng husto. Nahanap nila ang dentista na si Soak, na isang katulad daga na nakakatakot. Perpekto ang lahi niya para sa propesyon dahil maliit sila at kayang pumasok sa bibig ng mga pasyente para ayusin ang ngipin. Mas lalo pang natatakot ang mga Somali dito. Lalong lumala ang takot niya nang ipaliwanag ni Soak kung paano niya eksaktong ginagamot ang mga butas sa ngipin at kung paano niya binubunot ang mga ngipin kung malubhang nasira ang mga ito. Matapos ni Shizuno sa pagkuha ng mga tala, umalis sila, habang si Somali ay nananatiling traumatized. Napansin ito ni Gollum at tinanong siya kung ano ang problema. Ayaw niyang sabihin at tumatakas. Nabangga niya ang isang kriminal na mukhang kakilakilabot at ang mga kaibigan nito. Dumating si Gollum at ang iba para tingnan siya. Agad na humihingi ng pera ang kriminal mula sa kanila dahil sa pagbangga ng Somali sa kanya, na tinatawag itong insulto. Hindi sapat ang halagang gusto nila kay Gollum at hinihiling ng mga kriminal na ibigay niya ang anumang mayroon siya dahil kapangyarihan ang mahalaga doon. Nang maglaon, nagpasya si Yabashir na ipakita sa kanila ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas sa kriminal. Sinugod ni Gollum ang isa sa mga kaibigan at sinubukan ng isa pang kaibigan na atakehin si Shizuno at Somali dahil nakita nilang maliliit ang mga ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, marunong din lumaban si Shizuno. Sinusubukan ni Somali na lumayo sa pinangyarihan, ngunit nadapa siya at natanggal ang kanyang ngipin. Pagkaalis ng mga kriminal, sinuri siya ni Gollum at ipinakita niya rito ang ngipin. Natatakot siya na hindi na ito tatubo ulit at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi rin alam ni Gollum kung ano ang nangyayari, kaya bumalik sila sa Soak. Sinabi ni Soak sa kanila na ngipin lang ng bata iyon at tatubo ulit ang isa. Binibigyan niya sila ng maliit na lalagyan para itago ito kasama ang mga ngipin ng sanggol ni Somali sa hinaharap at umalis sila. Habang naglalakad sa kalye, nakilala nila ang isang may-ari ng bahay pahingahan. Nakita niya silang binubugbog ang mga kriminal kanina at gusto niya silang kuhanin bilang kanyang mga bodyguards. Iyon ay dahil malapit nang umulan ng nyebe at mas maraming manlalakbay ang pupunta sa bayan para maghanap ng matutuluyan.
Magiging mahirap ito para sa lahat dahil tataas ang aktibidad ng mga kriminal. Bilang kapalit, papayagan sila ng may-ari ng bahay panuluyan na manatili sa kanyang bahay panuluyan sa gilid ng bayan ng libre. Sumang-ayon sila at nagtungo sa Loia upang magpahinga. Habang natutulog sina Somali at Yab Ashira, isiniwalat ni Shizuno kay Gollum na alam niya na tao si Somali. Alam niya mula nang magkita sila dahil iba ang amoy niya. Tinanong niya kung bakit nagpapanggap si Gollum na ama niya. Sumagot si Gollum na hindi siya mismo ang nagpasya nito. Nangyari lang ito nung una niya siyang nakilala at tinanggap ang tungkuling protektahan siya. Inaalala niya ang sandaling una niyang nakilala si Somali at kung paano sila napunta sa paglalakbay na ito. Hinihiling ni Shizuno na makita ang kanyang katawan at malaman kung gaano na lang ang natitirang oras niya ngayon. Hinubad ni Gollum ang kanyang damit at ipinakita na karamihan sa kanyang katawan ay wala ng balat. Ang natitirang bahagi ay ang kanyang ulo, leeg, kamay, at hita. Nagsisimula na ring pumutok ang panloob na balat at tumutulo ang likido. Nagsimula na ring tumunog ang kanyang mga kasukasuan, na lahat ay nagpapababa sa kanyang kakayahan. Hinihiling niya kay Shizuno na alagaan si Somali kapag tuluyan nang nasira ang kanyang katawan. Natatakot siya na baka matapos ang kanyang buhay bago pa niya matapos ang kanyang paglalakbay. Sumasang-ayon si Shizuno pero alam niyang hindi talaga iyon ang gusto ni Gollum. Gusto niyang ibalik si Somali sa mga tao noong una, pero pagkatapos niyang makasama ito sa paglalakbay, gusto na niyang makita itong mas madalas na nakangiti. Hinihikayat siya ni Shizuno na huwag pa ring sumuko, kung iyon talaga ang gusto niya. Kinabukasan, sinimulan ni Gollum at Yab Ashira ang kanilang trabaho bilang bantay sa loob ng 7 araw habang si Shizuno naman ang nag-alaga kay Somali sa Loia. Sinabi ni Gollum kay Shizuno kung paano kumilos si Somali at kung anong uri ng pagkain ang hindi niya gusto, na ikinagulat ni Shizuno at Yab Ashira kung gaano siya kaprotektibo. Para sa isang Gollum na nagsasabing wala siyang nararamdaman, talagang nagmamalasakit siya sa kanyang anak. Umalis siya at si Yab Ashira at nagising si Somali para makita ang makapal na nyebe. Gusto niyang gumawa ng regalo bilang pasasalamat para kay Gollum, pero wala siyang maisip na magagandang ideya. Mamaya sa gabi, bumalik sina Gollum at Yab Ashira at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Hindi nakagawa ng magandang regalo si Somali para sa kanya, kaya pinag-iisipan niya ito kinabukasan. Nagkaroon ng ideya si Shizuno na maghabi ng isang bagay nang makahanap sila ng lana sa lodge. Bago pa nila gawin yun, dumating ang asawa ng may-ari ng bahay pahingahan, si Rosa, upang bigyan sila ng ilang supply. Nakita niya ang lana at nalaman niyang sinusubukang maghabi ng regalo si Somali para kay Gollum, pero hindi niya alam kung ano ang hahabihin. Iminumungkahi niya ang isang feta band na nagsisilbing swerteng pulseras. Tinuturuan pa niya ang mga Somali kung paano gawin ito. Napakasaya nila at niyakap ni Rosa si Somali sa sobrang tuwa. Sa mismong sandaling iyon, naamoy niya ang amoy ng tao sa kanya, ngunit nag-ambala ng hilingi ni Shizuno na turuan din siyang gumawa ng feta band. Sa gabi, bumalik sina Gollum at Yab Ashira sa Loia habang umuwi si Rosa. Ibinubunyag niya na ang Somali ay isang tao sa ilang mga grotesko na nanghuhuli ng mga tao. Sa huling araw ng trabaho ni Gollum at Yab Ashira, tinanong ni Rosa kung aalis sila gamit ang kalsadang kanluran. Kinumpirma nila at sinabi niya sa kanila na hindi ligtas, pero alam niya ang ibang daan na ang mga taga-nayon lang ang nakakaalam. Sinasabi niyang ginagawa niya ito para protektahan ang Somali. Si Somali, sa kabilang banda, ay tinatapos ang kanyang regalo habang sina Gollum at Yab Ashira ay nagpapahinga sa trabaho. Nakakakuha sila ng mas maraming supply para sa kanilang paglalakbay, na ipagpapatuloy nila kinabukasan. Bumalik sila sa kubo at binigyan ng regalo ng Somali si Gollum ng feta band. Binigyan din siya ni Gollum ng katulad na singsing. Parehong regalo ang binigay nila sa isa't isa, na nagpasaya ng husto kay Somali. Nagpasalamat siya kay Gollum at nagpasalamat din ito sa kanya. Pagkatapos, nagpasya si Shizuno na maglaro muna sila sa nyebe bago kumain ng hapunan at nagkaroon silang lahat ng kasiyahan. Gumagawa pa nga sila ng mga snowmen na parang si Gollum at Somali bago bumalik sa loob, mamaya na ng gabi habang natutulog ang lahat. May nararamdaman si Gollum na may paparating. Ito ay isang grupo ng mga kriminal na patungo sa Loia.
Ginagamit niya ang kanyang mata para palakihin ang kanilang pag-uusap at naririnig niya silang nag-uusap tungkol sa kung paano sila makakahuli ng kanilang unang tao sa mahabang panahon. Ginaising niya ang lahat at sinabi sa kanila kung ano ang nangyayari. Ito ang nagtulak sa kanya upang mapilitang ipagtapat kay Yabashir na tao si Somali. Hindi alam ni Yabashir ito, pero pinili niyang protektahan din si Somali dahil nagustuhan nito ang kanyang sweet noon. Kaya, naiwan siya habang tumatakas ang iba. Kapag nakarating doon ang mga bandido, hinanap nila ang buong bahay para kay Somali pero hindi nila siya nakita. Nang maglaon, nagpasya si Yabashir na bugbugin ang isa sa kanila bago umalis. Akala nila sinusundan niya ang Somali, kaya sinusundan din nila siya. Samantala, nakahanap sina Somali at ang iba ng lumang minahan na dumadaan sa mga bundok. Ito ang lugar na sinabi ni Rosa kay Gollum at Yabashir. Dapat daw nilang makilala si Yabashir sa labasan sa kabilang panig ng mga bundok. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakarating sila sa isang lugar na nakakandado. Sige, nakita ni Gollum ang iba pang mga bandido na dumating para manghuli sa kanila sa minahan. Tumakbo sila pasulong para makatakas pero napunta sila sa isang lugar na may sirang tulay. Naabutan sila ng mga bandido na labis na ikinatakot kay Somali. Nang makita ito ni Gollum, hinawakan niya si Shizuno at tumalon sa lupa sa ibaba, gamit ang kanyang mga pakpak upang pabagalin sila bago sila bumagsak. Tila gumamit ng labis na lakas ang hakbang na ito, na nagdulot ng walang tigil na pagkalas ng katawan ni Gollum. Pero malayo pa ang kanilang lalakbayin dahil malapit nang maabyutan sila ng mga bandido. Si Yabashir naman, nagagawa niyang alagaan ang kanyang grupo ng mga bandido. Gayunpaman, napagtanto niya na baka may masamang mangyari sa kanyang mga kaibigan nang maputol ang tali ng kanyang sapatos. Siya ay isang taong mapamahiin at iyon ay isang masamang palatandaan. Ang tatlo sa minahan ay nakarating sa isang lugar na sinasabing daan palabas at natagpuan doon si Rosa. Lumalakad siya kasama nila, sinasabing dumating siya roon upang dalhin sa kanila ang bagong mapa matapos maalala na gumuho ang tulay. Pagkatapos ay itinuturo niya sila sa isang direksyon na dapat ay ang daan palabas. Gayunpaman, nakukulong sila kapag pumasok sila sa ganitong paraan. Doon nila napagtanto na si Rosa ang nagtatrabaho sa mga bandido. Alam ni Gollum na kaya niyang sirain ang pintuan, pero babawasan nito ang natitirang oras niya para mabuhay. Kung mangyayari iyon, hindi niya mapoprotektahan ang Somalia, kaya nagpasya siyang pahalagahan ang kanyang oras. Habang inihahanda ng mga bandido ang kanilang mga armas, nagpasya si Rosa na ikwento sa tatlo ang tungkol sa isang tao na pumalakpak sa isang grotesque na nagligtas sa isang batang tao, dahil lang sa iba ito. Nangyari ito ng paulit-ulit, hanggang sa natanto ng mga grotesko na hindi sila ligtas at kailangan nilang palakpakan ang mga tao para mabuhay. Natakot at natalo ng husto si Somali kaya napaluhod siya sa sahig dahil sa kawalan ng paniniwala. Lahat ng kwentong naririnig niya tungkol sa mga tao ay kakila-kilabot. Pagkatapos ay sinimulang kantahin ni Rosa ang kantang kinanta ni Kakila tungkol sa isang kakila-kilabot at isang bisita. Ang natitirang bahagi ng kanta ay naglalahad ng eksakto kung ano ang ginawa ng mga tao sa mga grotesque, na hindi nakakatulong sa kaso ni Somali. Sa huli, bumalik ang mga bandido kasama ang kanilang mga armas, handang hiwain si Somali at paghati-hatian siya sa kanilang sarili. Binuksan nila ang gate at nilapitan siya. Sinusubukan ni Shizuno na makipag-usap sa kanila, pero tinamaan siya sa gilid. Walang ibang nakikita si Gollum kundi ang lumaban. Sinusubukan niyang baguhin ang kanyang kamay, ngunit kalahati ng kanyang braso ay nasira at natanggal. Siya ay bumagsak sa sahig na ikinagalit ni Somali. Umiiyak siya para sa kanya habang nakahiga ito doon, hindi alam kung ano ang nangyari. Nakikita niya kapag umiiyak siya para sa kanya at kapag siya ay kinukuha. Inilagay siya sa mesa para hiwain na nagpabalisa sa kanya. Namumula ang kanyang mata at masakit siyang nagbabago muli. Isang bagay na parang bowl ang apoy ang lumitaw sa kanyang bukas na dibdib na nakatakot sa mga bandido. Inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan na nilikha mula sa kanyang panloob na init at espiritu. Lumilitaw ang iba pang mga apoy sa kanyang dibdib na nakapalibot sa bowl ang apoy. Pinaputok niya ang mga ito sa mga bandido na nagiging sanhi ng pagbagsak niya sa sahig. Hindi tinamaan ng apoy ang mga bandido, pero natakot pa rin sila at tumakbo para iligtas ang kanilang buhay nang bumangon si Gollum at nagsimulang umuungol.
Hinahabol niya sila, iniwan sina Somali at Shizuno sa likod. Sinabi ni Shizuno kay Somali na kailangan nilang pumunta at pigilan si Gollum na tila nawala na sa katinoan. Naabutan niya ang mga bandido at binugbog sila. Dumating sina Somali at Shizuno at sinubukang tawagin siya sa katinoan. Habang malapit nang atakihin si Rosa, dumating si Yabashir at nailigtas siya sa pamamagitan ng pagharang sa atake. Hindi niya gustong magpatuloy si Gollum sa kanyang pagwawala dahil makikita siya ni Somali ng ganito. Gayunpaman, nakatuon si Gollum sa pag-alis sa kanyang target. Inilayo niya si Yabashir sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa pader at pagkatapos ay sinubukang atakehin si Rosa. Mabilis na pumagitna si Somali sa kanila, ngunit natakot si Yabashir na saktan siya ni Gollum at sinabihan siya na lumayo. Hindi siya naniniwalang gagawin iyon ni Gollum at nanatili roon. Itinaas ni Gollum ang kamay niya patungo sa kanya at umaasa siyang tapikin siya nito sa ulo, bagaman napaiwas siya nang lumapit ito. Hinawakan ni Gollum ang ulo niya at bumalik ang katinoan niya habang naaalala siya. Nagbabalik sa kulay berde ang kanyang mata at bumagsak siya sa sahig sa mismong sandaling iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising siya sa kagubatan na puno ng bendahe ang buong katawan. Natutulog si Somali sa tabi niya at paggising niya, umiyak siya sa ginhawa nang makitang gising ang kanyang ama. Dumating din sina Shizuno at Yabashir, at tinanong sila ni Gollum kung ano ang nangyari dahil malabo ang kanyang alaala. Nakita niya ang benda sa ulo ni Yabashir at napagtanto na malamang ay nasugatan niya ito. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya at sa Somali dahil sa pagkatakot sa kanya. Lahat sila ay nagsimulang maglakad habang sinusuri ni Gollum ang kanyang kalagayan. Alam niya na malaki ang nabawas sa kanyang oras, pero hindi niya alam kung gaano na lang ang natitira sa kanya. Masama rin ang kanyang paggana. Maaari silang magkampo malapit sa ilog at sina Somali at Shizuno ang manghuhuli ng isda para sa hapunan. Nagkakarga si Gollum ng mga bagay sa kariton at may nabitawan siya, na nagudyok kay Yabashir na sabihing magpahinga siya. Sa tingin niya ay okay lang dahil maliit na abala lang naman ito. Kapag nakarecover na siya, mas gaganda ang kanyang kalagayan. Pero kapag kumakain sila, nahihirapan siyang kumuha ng baso ng tubig. Napansin ito ni Shizuno pero hindi siya nagsalita. Kapag natutulog sina Yabashir at Somali, pupunta si Shizuno para kausapin siya. Ibinunyag niya na limitado ang kanyang paggalaw, pandinig, at paningin. Hindi rin niya alam kung may oras pa siya dahil nahihirapan siya ng husto mula nang umalis siya sa kanyang kagubatan. Alam niya na malapit na siyang huminto sa paggana, kaya plano niyang umalis sa Somalia bago pa man mangyari iyon. Nangako si Shizuno na susuportahan ang kanyang desisyon ngunit hiniling niya sa kanya na muling pag-isipan ito. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa isang bayan ng mga groteskong katulad ng kambing kung saan nagaganap ang isang pista ng pag-aani. May mga bulaklak doon na ginagamit nila upang gabayan ang kanilang mga ninuno patungo sa kanila para pasalamatan sila. Tinanong ni Somali si Gollum tungkol sa gawaing ito at binaliwala ito ni Gollum dahil hindi naman talaga posible na may mga multo. Hindi siya naniniwalang nagiging multo ang mga tao kapag namamatay, bumabalik lang sila sa lupa. Sa kabila nito, bumibili siya ng maraming treats para sa mga Somali dahil espesyal ang isang pista kahit may mga kwento tungkol dito. Habang lumulubog ang araw, may palabas na itinanghal ang mga performer. Tinulungan ni Yabashir si Somali na panuurin ito sa kanyang mga bisig. Nakita ni Gollum kung gaano siya kasaya kasama siya at si Shizuno at nagpasya siyang umalis kaagad. Nang mapansin ni Somali na wala siya doon, nagsimula siyang magpanik at lumingalinga. Sinabi ni Shizuno sa kanya at kay Yabashir na hindi na babalik si Gollum. Hindi makapaniwala si Somali sa kanyang narinig at lalo pang tumindi ang kanyang pagpanik. Nagsimula siyang tumakbo sa paligid, hinahanap siya ng may basag na puso. Tumakbo siya papasok sa gubat at naghanap sa lahat ng dako hanggang sa makita niya siya sa tabi ng ilog. Pinigilan niya itong lumapit pa dahil hindi na niya kayang magpatuloy sa paglalakbay kasama ito. Sabi niya kung mawawalan siya ng kontrol ulit, baka masaktan niya siya. Hindi naman naniniwala si Somali dyan at natatakot siyang malulungkot siya kung wala siya. Tinanong niya kung hindi siya malulungkot nang wala siya, at sinabi nito na walang emosyon ang mga Gollum, kaya hindi siya makakaramdam ng kalungkutan, pero alam niyang nagsisinungaling ito.
Iyon ay dahil nagagalit siya sa pagkawala niya o nag-aalala na magkasakit siya, at mahigpit dahil hindi niya gustong mapahamak siya. Bukod pa rito, nananatili siya sa tabi niya kapag nakatulog ito para hindi siya malungkot, at hinahawakan niya ang kamay nito para palagi itong kasama niya. Siya ang tatay niya kaya siya naging mabait sa kanya, kaya talagang may damdamin siya. Sa wakas ay tinanggap ni Gollum na baka nga mayroon siya ng mga ito. May puso rin siya at gusto niyang makasama rin siya. Tinakap niya ito at nangakong mananatili sa piling nito magpakailanman bilang ama nito. Kahit mamatay siya at maging walang anuman kundi kaluluwa at maging multo, gusto pa rin niyang makasama siya. Hindi man siya naniniwala sa mga multo, sigurado naman siyang gusto niyang maging isa kapag namatay siya para patuloy niyang makita ang kanyang ngiti. Pagkatapos, pareho silang bumalik sa Shizuno at Yabashir. Muling nagkasama silang apat at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay bilang isang pamilya.